Okay. Meron din naman kaming kuan na may paparaffle. We're still looking at kuan. Possible yan na isa sa mga acquired assets ng Pag-ibig. Ibig sabihin, marami tayong mga bahay ngayon na alam mo na yun, yung mga foreclosed assets natin, pwedeng pumili doon. Tapos meron din kami mga appliances at yan na pwedeng pagsimulan na ng mga bagong kasal. Ang saya-saya. Pupunta ko kami doon sa SMX February 14. Nandun mo kayo? Opo, nasa kwan po sa may by the bay, yung kasal. Sosyal lang. Ano oras nga po ulito? Dapat gabi. Alas 4 po. Sunset by the bay. Kasaya. Romantic. Sakto po, sakto. Okay, sige po. Maraming salamat. I'll see you there on Feb 14. Maraming salamat po sa pagkakataon at mabuhay po kayong dalawa. Okay, bye. Yan po si Mr. Alex Aguilar, SVP for Provident Operations Sector ng Pag-ibig Fund. Dito pa rin sa gabay ng OFW International DZXL 558 with Tita Lumidina and Jonas Rivera. Hi nga pala kay Vanessa Ona ng Paramount Life and General Insurance. Alicia Bartolome, Pag-ibig member since 2001. Matagal din akong OFW sa Dubai. Kahit kabayo man, matatapos din ang kontrata. Mga pangarap ko, di ko na paghandaan. Pangarap ni Alicia Bartolome, naglaho, binuhay ng Pag-ibig. Laking salamat na lang, matagal na akong Pag-ibig member. Nabigyan ako ng multipurpose loan. Puhunan sa aking mini-store. Kaya forever Pag-ibig ako. Susunod, housing loan naman. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. At Paramount Life and General Insurance Corporation, madaling umusad ang buhay kahit may pagsubok. Anak ng boy, may Paramount Edit Plan ka. Ibangga, hindi yan. Mayroon Paramount Car Accident Plan. Kuya, may pag-medical na tayo kay mama. Kasama mo kami maghahanda at magpaplano everyday because everyday matters. Paramount Life and General Insurance Corporation, madaling kausap. Paramount Life now at 840-5585 or log on to paramount.com.ph. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Si Edith Atruena, caregiver sa abroad. Napadala ko ng panggastos sa bahay at tuition ng mga kapatid ko. Ako, tulong sa bahay at ipon ko sa SSS. Pwede din ba ako dyan? Oo naman. Bukas to sa ating mga OFW. Napakadaling magpulong. Pwede sa internet o sa mga remittance centers. May SSS FlexiFund din ako. Dagdag ipon. Mag-iipon na rin ako. Buti na lang may SSS. Panatag ang loob ko sa paghahanda ng kinabukasan. Ang SSS, kabalikat natin. Ang dengue, typhoid fever at pneumonia. Sagot niyo ba? Sagot namin yan! Ay yung normal delivery, cesarean section, yung RASPA, yung hemodialysis. Sagot niyo rin? Sagot namin yan! Sa bagong case rates ng PhilHealth, fixed amount na ang benepisyo para sa piling medical at surgical cases. Ay yung load ko. Sagot niyo? Hindi no! Alamin ang detalye ng bagong case rates ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. Lolo Pascual po. Gaya ng ating mga kabayan, naging OFW din ako. Nagsikap at nangarap gaya nila. Kaya nakikiisa ako at ang BDO Remit sa kanilang pag-asenso. Sa BDO Remit, sigurado ang remittance. May kabayan savings na tulong sa pag-iipon at kabalikat mo sa pagpundar ng bahay at kotse. Dahil ang BDO Remit, di lang daanan ng pera, daan sa pag-asenso. BDO, we find ways. Member PDIC. Maximum insurance deposit for each depositor, 500,000 pesos. Kayo'y nakikinig sa gabay ng OFW International with Tita Lumidina. Hoy, ako na! Picture. Ay, nako, hinihintay natin ang Hong Kong, yung partner natin sa Metro Plus 1044 AM. Alam niyo, may isang Pilipina na mahilig maghanap ng online lover. Chugi siya ngayon. Dead siya sa US. Okay. Siya ay taga Pangasinan siya, no? Sino yung tumatawag?
Ay, magandang phone ko. Tumatawag ang taga... Hindi ko pwedeng sagutin. Sagutin ko na nga. Hello? Magandang... Ano? Ay, hindi daw marinig. Bakit daw nag-off? Okay, tumatawag ang Taiwan. Bakit daw nag-off? Naka-off tayo online? Hindi daw tayo narinig. So, mama, tuwan-tuwa si Louie. Ay, nanonood yung anak ko galing sa Singapore. Mag-hi ka sa amin. May director ako. Hi! Yan. Anyway, hindi daw tayo marinig na sa Taiwan. Hindi marinig o hindi mapanood. Pwede kayong panoorin sa www.rmnews.com/tv or sa www.gabaynangofwinternational.com. Okay, marami tumatawag sa amin. Baka hindi... Ano nangyari? Okay. So, yung kinukwento ko kanina, isang Pinay na meron akong friend na ganito eh. Ang dami naging boyfriend na foreigner. Hi, Flome! Pero ngayon nakapag-asawa na siya. Okay, basahin ko lang ito. Ma'am Lou, naka-off-air po kayo from Beth. Ano nangyari? Ba't off-air daw? Off-air yung online. O, sige. Pakiayos na lang, ha? Okay, Ray, halika, Ray. Hindi ako makapasok sa line ng Hong Kong. Okay, kinukwento ko yung isang OFW na mahilig maghanap ng, alam mo na, yung gusto mag-abroad, makapag-asawa ng Amerikano at magkaroon ng anak na blue eyes. O kaya green. Siya ay namatay. I've heard the news. Oo, isang Pilipina na meet lang na nagkaroon ng online lover na taga USA at dinaro siya sa Pilipinas nung last year. November at dinala siya sa US ng December 2, pero meron pala siyang asawa. Correct, meron palang asawa. Nagwala yung asawa, inaway siya. Pagdating doon sa Amerika, nagbantay, nagsaselos na misis. Kaya ngayon, namatay. Pero sinasabi ng Amerikano na nagpakamatay. Correct. So ngayon, hinihingi ng hustisya yung pamilya ni, sabihin na natin pangalan, no, Christine Bolor. Dahil hindi naniniwala yung pamilya ni Christine na siya ay nagpakamatay at kailangan ipaliwanag bakit namatay yung kanilang anak na ba't naman kasi sumama agad, di ba? Kasi minsan kasi tinitingnan natin as an opportunity minsan yung mga ganyan di ba? Mahalata naman mga Amerikano yan na pera lang gusto mo. Di ba? Imagine whirlwind romance. Kailan mo lang na, tsaka I'm sure alam ng Amerikano na yun, hindi lang siya ang ka-online ka-chat mo every night, di ba? Actually, parang sinasabi ng family, nabanggit kasi sa kanila na parang inaaway din siya ng asawa. Oo. Kaya yun ang pinagdududahan nila na siguro hindi pa sila divorce. Correct. Baka yun nakapatay yung misis. Could Hindi natin alam. Kaya yung mga mahilig, lagi na sa computer, tagahin lang. Mag-ingat po yun. Kasi mukhang mas okay naman ang Pinoy eh. Mas mainit magmahal ang mga Pinoy. Charing. Parang based on my experience At gandang gabi po. Ang ganda po naman ng inyong talakayan. Pakigreet po ng happy birthday. Yan lang. Mga sisters ko, Chari, Ate Sally, Chel. Yan. Ano galing to? Mukhang kay Beth Bartolo galing ito. Ang ganda po ng topic, naka-off-air lang kayo. Paano niyo po nasabi? On air na. Okay, may archive tayo bukas. Mapapanood kami sa aming website, gabay ng ofwinternational.com. Oo. Yun, / basta click na nila yun. Nakita yung mukha ko dun. Kami na yun. Okay. Wala tayong broadcast sa Hong Kong. www.gabaynangofwinternational.archive. Basta nakita yung archive broadcast, meron naman pecha doon, di ba? Kung ano yung pinag-usapan, bukas ng umaga. Yan, sabi ni Eugene, dito ka nga. Yan. Hindi nyo na mamimiss kahit hindi nyo pa kayo makita kaagad tonight. Diba? Ay, batiin ko lang yung mga listeners sa Taiwan, ha? Si Julie Arienza, yan. Si Michelle Gonzalez. Text lang kayo kung naririnig nyo yung pangalan nyo sa 0926-617-8082. Si Vivian Bretana, Maria Luz Wahe,
si Marlene Asoy, Edward Celeste, at Mary Ellen Esperos. At syempre, dalawang batikan nating laging ka-text. Si Pearly Baluyot at si Beth Bartolo. Text lang kayo kung narinig niyo, ulitin natin mamaya. Meron pa mga nag-react dun sa may isang segment natin, sila Zenia Pama at saka si Carmela Polioso Galino. Yung segment natin, ulitin na nga natin. Meron pa kami bagong segment kasi kahit kayo nasa abroad, na nakikinig ngayon. Kasi pag lagi kayong online, may Facebook, may Twitter kayo, may mga news naman na nag-pop up. Correct. Lagi, almost every day. Lagi nakikita nyo dyan. Mga balita sa Pilipinas. Yun nga, nauna na nga yung pictures ni Casey. Yung mga puwet niya dyan, nakita nyo sa yung Facebook, no? Nagsawa kayo sa boobs niya, no? Na walang bra. Ngayon, may mga balita rin. Aside from mga wild nakuha niya, may mga relevant. May mga balita rin. I'm sure alam niyo yung impeachment trial. Yes. At meron kaming tinanong sa aming bagong segment na Anong say mo? Yan. Anong say nyo? Una namin tinanong, it's more fun in the Philippines. Totoo ba? It's more fun in the Philippines. Meron pang isa. There's another one. Kung ayon ka ba o anong reaction mo dun sa pagpapakulong kay dating Pangulong Arroyo, di ba? Hindi na daw hospital arrest, talagang kulungan na dapat sa kanya. Nagkasakit uli. Ayun, na-hospital arrest ka agad. Hospital arrest, nakulong uli. Gusto niya, pag sinasabi kukulong, nagkakasakit, no? Grabe, no? May nag-react, basahin na kaya natin mga reaction mamaya na. Okay lang. Sige, sige, habang wala pa yung Hong Kong, basahin natin yung mga reaction ng yung topic mo na, it's more fun in the Philippines. Ano mga reaction dyan? Well, ang unang-una dito doon, sinasabi nila, it's more fun in the Philippines. As usual, andito yung mga pamilya nila, mga kamag-anak nila, but definitely meron ding mga natutuwa. It's more fun, or basahin mo kaya? Sige, basahin natin. Sabi dito ni Miss Celi Reyes. Sabi niya, yes po ma'am, una po dahil kasama ko, family ko, magulang at mga kapatid, syempre po pag matatalik na kaibigan. Yan. Si Michelle Gonzalez, sabi niya, tama po kayo, I love the Philippines and proud to be Pinoy. Correct. Ako hindi. Ikaw, ano pa? At ano sabi naman ni Carmela Polioso Galindez, hi Ma'am Lu, mas masaya talaga sa atin lalo na kung may pinagkakakitaan at di ko na kailangan mag-ibang bansa para makapamasyal sa mga gandang tanawin. Kung sa Pilipinas nga, di ko na nararating ang mga tour spots natin. Tapos tumutawa siya, hehe, at sa pag-uwi ko na lang. At wala pa rin balak bumalik dito dahil papalitan na daw ako ng asawa ko kapag nagpumilit pa ako. Yan ang ay nako, kapag ang asawa nyo, pinipila na kayo mag-abroad, magpapigil kayo kasi talagang tututuhanin nila yan. Kasi mga lalaki sa Pilipinas, okay lang magkaroon ng karelasyong iba. Double standard kasi dito sa Pilipinas. Parang pogi points pa nga yan eh. Pero pag ang babae ang nangaliwa, parang sama-sama mo na. Hate, oo. Hate ka ng society. Ganyan talaga sa Pilipinas. Kaya ayoko sa Philippines. From Pearly, more fun nga po, Tita Lu. Naranasan ko nang umuwi ako na medyo nabawasan ng traffic. Di pa kaya, traffic pa rin. Lalo na ngayon, Born Legacy, nag-shooting dito sa Pilipinas. Napaka-traffic talaga. Okay, sabi niya, nakukuha ng 1 and a half hours pauwi sa Pampanga. Magaganda mga malls sa Pilipinas. Talaga, no? Kahit mahirap ang Pilipinas, ang gaganda ng mga malls. At ang dami nagpapalamig. Totoo yan. Lalo na yung summer, no? Correct. Hospital, pangit. Tama ka. Only in the Philippines. Ang ganda-ganda ng mall. Tapos ang CR. Mas malinis ka mga malls kasi sa hospital. Ko si Henry siya. Ang ganda ng mall. Tingnan mo sa CR, ang liit-liit ng space. Di ba? Nakapila kayo samantalang ang laki-laki ng mall. Pero sa CR, pero ibang department store, ang haba-haba ng CR. Ang CR ng SM, ilang pinto lang. Nakapila kayo, nakakainis. Di ba? Yun nakakapagod lang sa side ng babae. They say, you really have to queue, di ba? Oo. Sa inyo rin naman. Sabi niya, next time, sabi ni Pearly, magpaglibot-libot ako sa mga tourist spots. Yun ang sinasabi ko. Kasi pag nagbakasyon sila, halos wala silang time magpunta sa mga local spots natin, mga tourist spots. Yan. Tama, hindi dapat tayo maging how do you call it? Foreigner. Sa ating sariling bayan. From Nancy Carayon, sabi niya, it's more fun kasi sa Pilipinas
ng may malalaking buhaya. Nakabarong pa. Okay ah. Diba? Sabi pa ni Zenia Pama. Si mga congressman. Sabi rin ni Zenia Pama, Alipo, there's no place like home. Iba talaga ang Pinas. Ayun ko. Gusto ko sa Australia, gusto ko sa Canada. Yapi, pag-usayo mo. Punta tayong Canada. At Singapore. I love Singapore. I love SG. Okay, standby lang po mamaya mga interview natin na makakausap natin si Miss Susie Bugante dito pa rin sa gabay ng OFW International with Tita Lumidina sa DZXL. Kasama pa rin natin si Jonas Rivera at syempre si Kuya Ray Albeza sa technical side at si Eugene Izon dito Sa na ating, pindot-pindot dyan sa tabi ko at syempre si Bob C. Wait lang.